Ang nakaraan. Nalaman ni Adrian na ang may kagagawan ng paglabas ng mga orc sa kabundukan ay si Sigurd, at iyon raw ay para sa ikalalakas ni Adrian. Nang lumipas ang mga oras may grupo ng mga orc ngayon ang dumating sa tapat ng kastilyo ng Bolorhard, iyon ay naghaamon ang mga ito ng duelo. Ika-28 na kabanata. Naririto nga ngayon ang mga orc na ito, mga nakasakay sa isang monter wolf. Hindi nila pinatay ang mga ranger ng Bolorhard kundi ginawang bihag ang mga ito para hamanin ng isang duelo ang mga taga-Bolorhard. Dito ay nagsalita itong tito ng ating bida, sabi niya, ang sinasabi mo ba Adrian ay ang mga orc na iyon ay humihingi ng duelo laban sa kanila, bilang kapalit ng mga bihag nila? Tanong ng mga ito. Nang tignan ng ating bida ang dalawang ito kitang-kita ni Adrian na duda ang mga ito sa sinabi ni Adrian, na hindi sila naniniwala na naiintindihan ni Adrian ang mga kagustuhan ng mga orc. Humakbang papasulong itong ating bida, kung hindi kayo maniniwala sa akin, ipapakita ko na lang mismo sa inyo, sabi nito sa kanyang tito at kay Vincent. Dito ay huminga ng malalim ang ating bida, iyon ay dahil sisigaw ito para kausapin ang orc na dumating. Sumigaw si Adrian, tinatanggap ko ang inyong hamon, pero humakbang muna kayo ng 200 habang palayo at umalis kayo sa inyong mga sinasakyan, utos ng ating bida. Nang magsalita si Adrian sa lengwahe ng mga orc, nagulat ang isang ito, ano? Paanong ang isang tao ay nakakapagsalita ng lengwahe natin, ikaw ba ay ang tataglay ng dugo ng aming tribo? Tanong nito, sumagot pa si Adrian, sabi nito, hindi. Wala akong dugo ng inyong tribo na sinasabi mo. Sagutin mo lang ang tanong ko, gagawin mo ba ang hiling ko o hindi? Tanong ng ating bida, sumagot ito, sige, gagawin namin ang gusto mo, pero kung dudumisan mo ang duelo na ito, hindi ka namin mapapatawad. Sagot nito sa tanong ng ating bida, iyon ay dahil talagang gusto ng mga ito na kalabanan ang mga pumatay sa kanilang mga kasamahan noong nakaraan. Matapos makinig ang mga orc sa sinabi ng ating bida, agad na lumingon si Adrian sa kanyang tito at kay Vincent, ano naniniwala na kayo? Tanong nito, sabi ni Vale, anong kalokohan ang mga pinagsasabi mo kanina? Sabi nito, iyon ay dahil hindi niya maintindihan ang mga salitang lumabas sa bibig ng ating bida, iyon ay dahil lengwahe iyon ng mga orc. Dito ay biglang natigilan sa gulat ang mga ito na nakatingin sa uanan kung saan ang mga orc, dahil may ginawa ang mga orc na hindi ka panipaniwala. Ganon rin si Vincent, nagulat ito, Wallen Joe, anong kababalaghan ang nangyayari ngayon rito? Sabi naman ni Vale, ano ito? Tanong niya sa ating bida. Ayun na nga, tulad ng utos ng ating bida, ang mga orc na ito ay lumayo nga ng ilang hakbang mula sa kastilyo ng Bolorhard. Nagtataka si Vale kung bakit ito ginawa ng mga orc, bakit raw umaatres ang mga ito ng biglaan, na hindi nila alam na nakakapagsalita ng lengwahe ng orc si Adrian? Napakatagal ng panahon akong namuhay rito sa Bolorhard, pero hindi pa ako nakakita ng ganitong pangyayari, sabi ni Vale. Sabi naman ni Vincent, mamaya ka na magulat ama, sabi nito, dahil hindi tuluyang umalis ang mga orc, at hindi pa tapos ang kanilang suliranin ngayon. Nagsalita pa itong si Adrian, simple lang ang gusto nilang mangyari, 5 miyembro para sa isang duelo. Kaya lang ang 5 miyembro mula sa Bolorhard ay ang mga mandirigma na lumaban sa nakaraang labanan sa kabundukan. Dito ay napaisip itong tito ng ating bida, sabi nito, kung ang nakaraan laban, ibig sabihin niya ang gusto nilang makalaban ay ang mga pinadala ko na kasama ni Vincent sa labanang iyon. Opo ama, handa po akong lumaban ngayon, sagot nitong si Vincent sa kanyang ama, nasasama siyang maging isa sa 5 representative ng kanilang pangkat na lalaban. Hindi lamang iyon, pati, ang mga ibang kasamahan ni Vincent ay nag-present ring sumama sa laban, dahil ipaghihiganti raw nila ang kanilang mga kasama, at may lihim na galit rin sila sa mga orc. Kaya lang biglang nagsalita itong si Adrian, na 2 pwesto na raw sa 5 ay meron na, iyon ay siya at si Vincent, dahil sasama siya sa laban. Nagulat naman ang mga ranger na ito, at nagsabi, pero po. Delikado po yun kamahalan, pag-aalala ng mga ito, sabi naman ni Adrian, bakit may iba pa ba sa inyo ang may kakayanang kausapin ang mga orcs? Tanong nito, dahil doon masayang-masaya na ang ating bida, iyon ay dahil sigurado ng lalaban siya, at mapapalakas na naman niya ang kanyang him sa pakikipaglaban. At tumingin pa ito kay Arwen, hindi raw pwedeng palampasan rin ang pagkakataon na isama itong si Arwen lalo pa na ganito rin ang mukha nito na sabik na lumaban.
Kaya nang tawagin ni Adrian si Arwen, kaya mong lumaban Arwen. Agad na lumapit ang dalaga, at yumuko, opo kamahalan, lalaban po ako, sagot nito. Agad namang kinausap ni Tito Vale itong si Adrian, sandali lang, sang lupalop ng daigdig mo natutunan ang lengwahe ng mga orc. Ito ang unang pagkakataon ko nalaman na may kakayanang makipag-usap ang mga orc, tanong nito na may pagtataka sa ating bida. Aayon ba? Wala lang, natutunan ko lang iyon sa pag-aaral ko, pagsisinungaling nito, iyon ay dahil matagal nang natutunan ng ating bida ang lengwahe ng mga halimaw. Iyon ay dahil matagal nang nabubuhay sa mundo si Gruhor noong siya ay isang espada pa, at ilang henerasyon na rin itong nakakalaban ng mga iba't ibang halimaw. Sabi na lang ng ating bida, huwag ka nang mamangha pa, kung kayang ayusin lang ng salita o pakikipag-usap ang lahat sa mga nangyari sa nakaraan, edi wala na sanang gulo pa, tanging mga maharlikang orc lang na naglilingkod sa kanilang hari ang may kakayanang makapagsalita ng sinaunang lengwahe, paliwanag ni Adrian. Sa ibaba naman, ang isang halimaw na ito ay sumigaw, ano, handa na ba kayo? Sabi naman ni Adrian, oo, bababa na kami, sagot ng ating bida. Kaya agad na lumingon si Adrian sa mga kasama nito, Tara na, kailangan na nating bumaba at kaharipan ang mga iyon. Agad namang tumanggaw si Vincent, kasama ang dalawang ranger na mapagkakatiwalaan niya, tanda na buo na ang 5 miyembro ng pangkat nila na lalaban sa mga orc na nasa ibaba. Heto na rin si Arwen, handa na rin sa bakbakan, na naglalakad na ngayon pa ibaba ng tarangkahan ng Bolorhard. Habang naglalakad si Adrian palabas ng kastilyo, dito ay may mga kung anong bagay ang tumatakbo sa kanyang kaisipan. Wala raw mga nagkataon lang sa mundong ginagalawan niya ngayon, dahil sa oras raw na lumabas na siya sa mundo, nang siya ay mapunta sa katawan ni Adrian na Dayton si Gruhorn, isang ambasador ng elf ang bumisita kaagad sa kaharian nila na unang pagkakataong naganap sa napakatagal na panahon. At sa hilaga naman, ang hari ng mga orc ay pinakita na ang kanyang presensya makalapas ng 400 taon. Ibig sabihin maraming nagaganap ngayon na kakaiba sa paglitaw ni Gruhorn nang maging tao uli ito, ngayon ang tarangkahan ng Bolorhard ngayon ay bumababa na. Tunay ngang baka baba na ang tarangkahan ng Bolorhard, at kitang-kita ngayon ang kupunan ng ating bida na lalaban sa mga orc na nasa labas. Dito ay naglalakad na nakangiti ang ating bida, sabi nito, hindi ko talaga alam kung ano ang eksaktong nangyayari ngayon, pero hindi ito ang oras para isipin ang mga ganong bagay. Dahil ito ang oras para ma-enjoy ng ating bida ang muling pakikipaglaban sa mga mas matataas na uri ng mga kalaban, na mas lalong magpapalakas sa kanya, kaya dito ganado si Adrian. Sa harapan ng mga tao, ng pangkat ni Adrian, naririto ang mga naglalakihang mga rider orc, nasa gitna ang tumatayong leader nila, 5 laban sa 5 ang sagupaan ngayon. Hindi, talaga mawala ang tuwa sa mukha ng ating bida, tuwa na puno ng kasabikan sa pakikipaglaban, lalo na sa pakiramdam na ang kanyang espada ay humiwa ng katawan ng isang orc o kalaban. Oras na para lumaban, sambit ni Adrian, na ang isang ito naman na maharlikang orc ay agad na itinutok ang kanyang sandata sa ating bida, tanda na nakita nito ang tiyak na makakalaban niya. Sabi ng orc, ikaw ba ang makakatapat ko? Tanong nito kay Adrian, sabi naman ni Adrian, bakit? Ayaw mo ba akong makalaban, hindi mo ba gusto ang nakikita mo ngayon? Nakangiting sagot nito. At sabay tuwa nito sa katapangang sagot ng ating bida, sabi niya, hindi naman, gusto kita tao, ikaw ang unang papatayin ko, pangjijihil nito. Dagdag pa ng orc leader kung bakit si Adrian ang gusto niyang makalaban dahil ang presensya na pinapakita ng ating bida ay talagang mataas kaysa sa mga kasama nito, kaya hindi raw mahina ang ating bida na kalaban at matutuwa ang orc leader sa dadanak na dugo at laman ni Adrian, masarap raw ito. Nang marinig iyon, natawa itong ating bida, mas lalong nag-aalab ngayon ang pagnanasa niyang tapusin ng mga orc o ang makakalaban niya ngayon. Sabi ng ating bida, nakakatawa naman ito, sinong mag-aakala na ang unang makakakita ng aking lakas na walang paghatol sa akin ay walang iba kundi isang orc, sa lahat ng mga lahi ng mga tao kundi orc pa talaga, sabi nito na nakatutok rin ang kanyang espada sa malaking orc na nasa harapan niya ngayon. Dito naman ay agad na natarante itong si Vincent, kamahalan, ang isang iyan ay mas malakas. Mahihirapan po kayong kaharapin iyan, hayaan na po ninyo sa akin ang isang iyan, sabi nito, kaya lang may isang patalim kaagad ang papunta na sa kanya ngayon. Ayun na nga, bago pa simulan ang hudyat ng labanan,
agad nang umatake ang isa sa kasamahan ng orc leader na tinagpas si Vincent, na mabilis rin naman niyang naiwasan, na agad nilingon ng ating bida. Ayun na nga, ang mga orc rider na ito na nakasakay sa mga wolf monster ay gigil nang tapusin pa ang mga makakalaban nila, para mapaghiganti nila ang kanilang mga kasama. Agad na ring naghanda itong si Arwen at si Vincent, dahil magsisimula na talaga ang bakbakan nila laban sa mga matataas na uri ng mga orc na nasa harapan nila ngayon. Dito ay agad na naglabas ng aura itong ating bida mula sa kanyang mana heart, at masayang nagsabi, ang mga orc ay hindi nagpapalit ng mga target nila, kaya maghanda na kayong lahat sa laban, sabi nito. Dito ay agad nang sumugod itong ating bida, ganun rin ang orc leader na katapat nito, talagang wala nang atrasan ito, at uuwi lang ang matitirang panalo. Sumigaw ang ating bida, gawin ninyo ang lahat para mabuhay sa labang ito, na kinakalaban na nga ngayon ng mga ranger ang mga katapat nilang mga orc. Dito ay sumugod na rin si Arwen, gamit ang kanyang mana chain hindi ito nag-alinlangan na tagpasan ang kanyang kalaban. Nagsimula na rin ang bakbakan ni Vincent at ang katapat nito, umatake ang orc at sinangga kaagad ni Vincent ang malaking palakol nito nang walang kahirap-hirap. Si Adrian naman sa laki ng kalaban nito ay kinailangan niyang lumundag ng ubod lakas at dalawang kamay na tatagpasan ang kanyang katapat ngayon. Ganon nga ang nangyari, ubod lakas na tinagpas ng ating bida ang katapat nito, kaya lang sinanggalang ito ng walang kahirap-hirap ng orc leader na kanyang katapat. Dito ay talagang tuwang-tuwa ito na ang kanyang katapat ay si Adrian, gigil na tapusin ang ating bida. Agad na winasiwas ng orc leader ang kanyang sandata, nasangga ito ng ating bida kaya lang talsak palayo si Adrian sa lakas ng impact nito. Maayos naman ang pagkakalapag ni Adrian, pero kita sa mukha nito na talagang hindi madali ang kanyang katapat ngayon, hindi niya matatalo ang orc leader sa simpleng pag-atake at lakas lang. Sabi ng orc leader, nakakawalang gana naman ito, napakahina mo naman pala, lakas-lakas ng loob ang pinakita mo kanina pero ang lakas na taglay mo ay napakahina. Dito ay tumayo si Adrian, dahan-dahan, ang kanyang mana heart ay kulay asul parent, sabi nito, okay. Sige tignan natin kung ganun pa rin ang sasabihin mo matapos kong gawin ito, sabi niya. Ngumiti itong si Adrian, ang kanyang asul na aura ay biglang nag-iba, naghalo ang kulay pula at asul na aura nito na naglalagablab ng husto ngayon. Kitang-kita ng mga tauhan ng Bolorhard sa itaas ang mga labanang nagaganap sa ibaba, at ganadong-ganado na sumisigaw ang mga ito na tapusin ng pangkat ng ating bida ang mga kalaban. Patayin sila, mga walang hiyang halimaw na iyan, tapusin ang mga orc, walang aitit irang buhay, putulin ang mga ulo ng mga iyan, tanggalin ang kanilang mga mata, sigaw ng mga ito, na talagang matindi ang galit, inis, puot ng mga ito sa mga halimaw na orc. Ang mga matatagal ng kinikimkim na galit ng mga rangers sa mga orc ay isinisigaw nila ngayon, at ang mga mandirigma na lalaban sa mga ito, ang kanilang mga nararamdaman laban sa mga orc ay parehas lang, na ngayon ay taas-taas na ng ating bida ang kanyang espada habang nagpapaikot-ikot sa paligid ang aura nito. Ngumiti si Adrian, talagang ang kaganapan sa lugar na ito ay talagang nagpapatibok ng mabilis sa kanyang puso na puno ng pagnanasa na lumaban. Sabi nito, kahit anong isip ang gawin ko, ang pagpunta ko rito sa Hilaga ay talagang ang tamang desisyon na aking ginawa, sabi ng ating bida na wala nang papantay sa saya na nararamdaman niya ngayon. Habang nakataas ang kanyang espada, sabi nito, salamat sa inyong lahat, sa inyong pag-aantay. Masayang sabi nito na mukhang dito ay tatapusin na niya ang orc leader na kanyang katapat. Ang kalaban na orc leader ay naglalagablab rin ng kanyang nakamamatay na aura, isa lang rin ang balak nito ngayon na tapusin si Adrian sa pag-atakeng gagawin niya, at isusunod ang iba pa. Sabi ng ating bida, o ikaw maharlika sa angkan ng mga berde na balat ng mga orc, ikaw ay aking gagawing sakripisyo sa para sa mga namatay. Sabi nito na ang itsura ng ating bida ay talagang parang isang manunubos na, ngayon ay activated na ang Hymn of Requiem ni Adrian para tapusin ang kalaban. Ano na naman kayang lakas ang matatanggap ng ating bida sa oras na matalo niya ngayon ang orc leader? Abangan!